Do you miss daddy? Do you wanna go to daddy? Let's go to daddy. Let's go. Hello mga mi, samahan niyo nga kami sa 10 oras na biyahe papunta sa Riyadh, Saudi Arabia. December 13 na Friday, ang pinakahihintay na araw namin ni Ate Awuja dahil ito yung araw na pupunta kami sa Saudi Arabia. Kinakabahan nga ako mga mi at na-excite at the same time kasi unang biyahe namin internationally ni Ate Awuja nang hindi namin kasama si Daddy. Nasanay kasi ako na pag bumabiyahe kami, laging kasama si Daddy, so siya yung bahala sa lahat ng mga kailangan namin including our documents and of course our luggages. Sa sobrang kalutangan ko nga ay kung ano nung kapalpakan na yung mga pinagagawa ko. Yung una, muntik ko na maiwan yung hand carry luggage namin dun sa check-in counter. Yung pangalawa naman ay sa immigration, nung tinanong niya ako kung first time ko ba. Dahil first time nga namin papunta ng Riyadh, Saudi Arabia, syempre umuo ako. Ayun pala siguro yung tinatanong niya ay kung first time namin lalabas ng bansa. Yung pangatlo naman ay nung nag-boarding na kami, nung binibigay ko yung luggage ko dun sa Arabo para nga for inspection, tas hindi ko napansin na sinasabi niya na wag na. Pero overall mga mi, wala naman pong kaming naging aberya sa loob ng airport. And luckily, eto na nga't nakaupo na kami at binibigyan na kami ng towel dito. Hot towel siya nang galing sa Saudi Airlines. Ito ngayon pwede natin gamitin sa ating mga muka at sa kamay natin para nga naman to freshen up bago nga lumipad yung ating eroplano. Nag-start na rin pala silang magbigay ng mga headset na pwede natin gamitin para makapanood tayo ng mga movies habang lumilipad ang eroplano. Unfortunately, sira yung aking monitor at hindi ako makakanood ng mga movies. Kaya sabi ko isusumbong ko to kay Daddy kasi akala ko yung department nila yung gumagawa rin nito pero hindi pala. Dito ay nag-start na nga pala silang magbigay ng mga safety rules at mag-explain in different languages like English, Arabic, and of course Filipino. At ang ginaganda dito pag meron kayong kasamang bata, meron silang mga special treats para sa mga bata katulad na lang nito. Tamang-tama to para mas marami silang paglibangan habang nasa loob ng eroplano for 10 hours. At bago nga lumipad ay nag-start muna ng prayers. Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. After nga po ng prayer ay in-unpack namin ni Ate Awuja kung ano nga ba yung laman nitong bag na binigay sa kanya. Meron siyang memory game at saka buildable kit. And meron din pala silang binigay na mga USB cords in different sizes or different types. Meron din kasamang keychain at talaga namang sobrang cute kasi everything is yellow. Na-delay lang nga ng konti yung aming boarding time kaya na-delay rin ng konti yung aming paglipad. At ito na nga yung pinakahihintay namin ni Ate Awuja, yung finally magte-take off na yung eroplano. Alam niyo ba mga mi na kahit ilang beses na ako nakasakay ng eroplano ay hindi pa rin matanggal sa akin yung slight na kaba every time na magte-take off yung eroplano na para bang nalulula ako. At nung nasa ere na nga kami mga mi ay nagbigay na naman sila ng ganito. Ito yung kit wherein meron dyan earplugs, meron paglagay dun sa mata, merong medyas so hindi kami lamigin, and of course meron din toothbrush and toothpaste. Namigay rin sila ng mga tubig. At of course, meron na rin nag-iikot na kagaya nito na namimigay ng different kinds of juices at ng soda or coffee. Tatanungin lang nila kung ano yung preference mo. Nung halos nakakadalawang oras na nga kami dito sa aming biyahe ay namigay na sila ng first meal of the day. Bali 3 option yung meron sila kung anong gusto mong kainin tas mamimili ka lang from there. Pinili ko nga yung chicken curry tapos isang vegetarian pasta para magkaiba kami ni Ate Awuja. Para just in case hindi niya magustuhan yung meal niya ay meron din siyang kakainin which is yung napili ko na iba naman. Ayun nga lang, syempre bata si Ate Awuja at medyo hindi niya gusto yung taste ng mga food. Pero ako, pasok na pasok siya sa panlasa ko. Kaya ang ginawa ko ay nag-request ako ng bread sa kanila at hindi naman po sila tumanggit. Agad sila nagbigay ng breads. So tara mga mi, samahan niyo muna akong kumain. Lasa siyang itlog na maalat, saladang itlog na maalat.
Nasa kalangitan pa nga lang kami ng Thailand nung mga oras na to, pero si Ate Awuja nyo ayaw niya talagang matulog at ang sabi niya malapit na daw siya kay Daddy. Kaya eto mga mi, pinili na lang niyang manood ng Inside Out. Hindi na nga niya tinapos yung movie dahil nanawa siya kaagad at ang sabi niya, Mami, 6 hours na lang at malapit na tayo kay Daddy. Pero ang totoo, napakatagal pa po ng 6 hours. Hinayaan ko na lang siya mga mi na i-monitor yung flight namin at maya-maya lang nakatulog na rin siya. Finally at natulog siya dahil nakakalahati pa lang kami ng biyahe namin. Ako naman mga mi ay tinake ko yung chance ng napakahabang biyahe na to para makapagbasa ng libro. At nung mapagod nga ako ay umidlip din ako saglit dahil medyo malayo pa rin yung lalakbayin namin. Yung mga oras kasi na to, nasa bandang India pa lang kami kaya medyo matagal-tagal pa yung biyahe. Nakatulog man ako pero sobrang ikli lang at sobrang nap lang talaga. Kaya pinagpatuloy ko na lang yung pagbabasa ng libro hanggang makarating kami dito sa UAE. At nung 1 oras at kalahati na nga lang yung pagitan namin papuntang Riyadh, nagbigay na sila ng second meal. Itong napili ko nga palang meal ay lamb. First time ko makakatikim ng lamb kaya medyo kabado ako sa lasa pero masarap naman pala siya. Yung pinili ko para kay Ate Alodia na ganyan din ay hindi niya na nakain kaya dinala na lang namin para kay Daddy. Actually yung lasa niya mga mi medyo matapang yung kanyang spices pero kung mahilig kayo sa spices may enjoy nyo to. Nung 1 oras na lang ngayon natitira sa aming biyahe ay sinimulan ko ng gisingin si Ate Awuja. And finally, nung 27 minutes na lang ay makakarating na kami ng Riyadh, Saudi Arabia, hindi na matawaran yung saya ni Ate Awuja. Siyempre ganun din ako na may halong kaba. Dahil alam ko na paglabas namin sa eroplanong ito ay kakaiba talaga yung culture na aming mararanasan. And this is it, we arrive at King Khalid International Airport, Riyadh, Saudi Arabia. At sobrang excited si Ate Awuja na nagmamadaling makalabas dito sa bridge. Paglabas ko sa bridge mga mi, kinabahan ako dahil nung makita ko yung mga royal police na naka-camouflage. Pero eventually nawala naman po kaagad kasi mababait naman po sila. At kasabay din naman namin sa biyaheng to yung katrabaho ni Daddy at yung kanyang pamilya. And then here, finally, nakita na namin si Daddy. Si Ate Alodia nga lang yung pwedeng yumakap kay Daddy at nagpigil muna ako kasi medyo bawal po sa kanila yung PDA or Public Display of Affection. Napakaklingi ko pa naman mga mi kaya medyo inaral ko rin yung sarili ko na medyo magpigil-pigil. Ito pa nga lang yung nakikita ko pero sobrang na-amaze na ako na nandito na kami finally sa Riyadh at kasama na namin si Daddy. Nakakatuwa mi kasi dito nakita ko yung pinakamalaking school or university dito sa Riyadh. Alam niyo ba na nandito sa Riyadh yung ikalawang pinakamalaking university next sa Harvard? Sa sobrang laki ng kanilang university ay meron silang sariling ospital at sariling train station sa loob nito. Akala ko nga nung una ay gino-joke lang nila ako pero nung sinabi nila kung hanggang saan yung haba nung school, nagulat talaga ako dahil sobrang haba at sobrang laki ng nasasakupan ng university. At alam niyo ba mi, ang bibilis pala talaga magpatakbo ng mga sasakyan dito pero hindi nila namamalayan dahil malawak ang kanilang kalsada. Pero syempre may speed limit din at napakalaki ng multa kung sakaling ikaw ay mapipitikan ng kanilang kamera. Halos 11 PM na nga ng mga sandaling to pero buhay na buhay pa rin po yung mga establishment. Ang chismis, mas buhay na buhay daw yung mga establishment tuwing gabi kumpara sa umaga. Dumaan nga muna kami sa Danube, isang grocery store dito sa Riyadh bago kami tuluyang pumuntas o umuwi ng bahay. Itutuloy na lang natin sa mga next video kung ano yung mga naging ganap namin dito while we are in Saudi Arabia.